Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala, felt good. Galalala, felt good. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Alas 11 ng tanghali na. DZRH Special Coverage. DZRH Special Coverage. You can disagree without being disagreeable. I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Henry Uri po are. Binabanggit ko po itong dalawang pamosong kasabihang ito sa wikang Ingles. Yung isa ho ay galing doon sa siguro na may nabasa na ninyo at natunghay na ninyo yung mga pananalita ng isang nagngangalang American lawyer and jurist na naging Associate Justice po ng United States Supreme Court na si Ruth Bader Ginsburg. Siya ho ang may sabi nung kuwan you can disagree without being disagreeable. At si French philosopher naman na si Voltaire ang nagsabi po nung, I may not agree with what you say, but I will fight and I will defend to the death your right to say it. Okay. Binabanggit ko po ito sapagkat alam ko pong sa mga oras na ito tensyonado, mainit, maaaring naglalagablab ang mga damdamin nating lahat. Lahat may kanya-kanya pong pinanggagalingan kung bakit po ang iba sa ating mga kababayan ay nasa lansangan ngayon na nagpapahayag ng kanilang damdamin, ng kanila pong demokratikong karapatan. Ano ho? Kanya lang, sana ang atin nga hong apila sa bawat isa, unang-una sa side po ng mga relihista. Ano ho? Kung maaari po ay pairalin natin yung respeto pa rin sa ating kapulisan. Pairalin po natin yung pagmamahal sa kanila bilang ating kapwa-tao, bilang Pilipino. After all, ito hong mga pulis nating ito naman ay mga gumagampan lang sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sila ho kasi ay mga mga alagad ng batas na ang layunin lamang kung bakit po sila naririyan ay panatilihin ang kaayusan at sitahin ang mga lumalabag sa batas. So igalang po natin sila, kilalanin natin ang kanilang otoridad at huwag natin kalilimutan. End of the day, ito hong mga pulis na ito may mga uuwian pa rin ho itong pamilya. May anak, may asawa, may magulang, may kapatid na sa kanila po'y nag-aantay na sila'y makauwi ng buo, na sila'y makauwi po ng matiwasay matapos po nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Kaya sana ho ay huwag humantong doon sa sakitan. Minsan yung mga tapunan na maanghang na salita ay normal na nangyayari po yan sa mga rally. Sapagkat yan ho'y bahagi pa rin po ng ating
kalayaan sa pamamahayag, pero babantayan din natin sapagkat meron limitasyon ng bawat salitang ating ipupukol sa ating kapwa. May batasong maaari pong gamitin laban sa atin kung tayo po'y lalagpas na sa limitasyong yaon. Sa bahagi ho naman ng mga pulis, at sa bahagi po ng mga observer, huwag din natin kakalimutang igalang din po natin yung karapatan ng mga relihista. Sila po'y mamamayang Pilipino, sila po'y nagbabayad din ng buwis, galing man sila sa isang sekta ng relihiyon, may karapatan din po sila na gawin ang sa tingin po nila at sa kanilang saloobin ay dapat nilang gawin. So igalang po natin ang kanilang karapatan. May it be pabor sa atin, may it be hindi para sa atin. Karapatan ninyo ay karapatan din nila. Nagkataon lang na maaaring magkaiba ng bangka ang kanilang sinasagwanan. Maaaring magkaibang sapatos lang ang kanila pong suot, pero pare-pareho po tayo ng karapatan. May karapatan tayo sa demokrasyang ito na tayo po ay magpahayag ng ating mga saloobin. At wag nating mamaliitin yan. Kung ito po ay sinasabi naman ng kapulisan na ito po ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kahit po sino pa yan na relihiyon, igalang po natin. Yun lang, respeto, kilalanin natin ang kanilang karapatan. After all, alam mo ninyo, with all due respect, itong mga kapatid, itong mga kapwa natin Pilipino, mga iglesia po, kapag panahon ng halalan, karamihan sa mga politiko yumuyukod sa kanila. Hindi ba? Karamihan ay nagmamano, pumupunta sa sentral, pumupunta sa kapilya, nakikipag-usap sa ministro, sa mga diakono. Mayroon ho sila ibig sabihin estado na kinakailangan din ho naman nating igalang at kilalanin at respetuhin. So, respeto sa bawat isa para hindi ho tayo humantong sa mas madugo at mas hindi karapat-dapat na pangyayari. Napakainit po ng panang sitwasyon ay sana po'y magtagumpay tayo sa ating hinahangad, hindi para sa atin kundi para sa ating mga susunod na henerasyon ng bansang ito. Special coverage po tayo sa nangyayari po ngayon dyan sa EDSA. DZRH Special Coverage. Si Val Gonzales. Val, sa likod ng White Plains, bigyan mo nga kami ng litrato sa aming mga isipan kung ano nangyayari riyan sa bahaging yan. Val? Henry, iniikot namin ng napansamantala ng piloto nating si St. Joseph Apostol Jr. Itong likurang bahagi ng White Plains. Itong White Plains, Henry, na mistulang isang malaking parking lot na ng mga sasakyan. Ito yung likurang bahagi. Kung ikaw ay nandyan sa kahaba ng EDSA northbound at kakanan ka, pagsapit dyan sa may EDSA People Power Monument, pagkanan mo ng Temple Drive, Henry, ay ganon din. Ang magkabilang bahagi nitong Temple Drive ay punong-puno na rin ng mga sasakyan na iniwan pansamantala o dito na muna dinala nung mga nagmamay-ari at nilakad na lamang patungo dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Puro mga sasakyan na ito, Henry, kung kaya't nagkakanda traffic din itong likurang bahaging ito, itong areang ito ng lugar na ito dyan sa likurang bahagi ng White Plains. Maging itong Green Meadows, Henry, ay talagang hilera na rin ng mga sasakyan yung makikita mo rito dahil sa ito rin ay isa doon sa ginawang mga parking ng mga dumadalo ngayon dyan sa mapayapang pagsasagawa ng rally ng ating mga kababayan dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. At sa pinakahuling report, Henry, ng Quezon City Police District ay nasa mahigit 7,000 pa rin more or less yung bilang sa kanilang estimate. Itong bilang ng mga kababayan nating nandito sa bahagi nitong EDSA People Power Monument. Ayon sa Quezon City Police District, nananatiling maayos pa naman ang sitwasyon
at mapayapa, bagamat merong ilang mga inaresto, 4 na mga inaresto at 2 mga nasugatan kasunod nga nung nangyari kanina na pagharang doon sa natitira sanang daanan dyan sa bahagi ng EDSA busway. So yan yung sitwasyon na Henry at Val, nasalubong. marami pa bang dumarating o marami ay umaalis na? May mga dumarating pa rin na Henry. May mga dumarating pa rin dahil ang sinyales nito, yung iba'y naglalakad papasok na papunta dyan sa may bahagi ng White Plains. At kung meron mang makikitang parang lumalabas, pero itong mga to ay pumupunta, bumabalik lamang dun sa kanilang mga sasakyan, kinukuha yung kanilang mga supplies ng tubig para nang sa ganon ay magamit doon sa para hindi sila Paano pala ang mga palikuran? Paano ang kanilang pagka sinumpong na sila ng tawag ng kalikasan, may mga public toilet ba riyan? Merong mga nakalatag, Henry, na mga palikuran dito Portalet. kung ikaw ay papasok ng White Plains, yung ikaw ay pakanan, yung pinakabukana mismo nung subdivision, malaking subdivision dito, ay merong mga hilera ng mga portalets, Henry, na nagagamit ng ating mga kababayan para kapag sila ay jingle o tawag ng kalikasan ay pwedeng gamitin, Henry. May mga nakahilera dito ng mga portalets sa bahagi pa rin ng White Plains, Henry. Okay, so kung ikaw ngayon ay nasa sa SLEX o paakyat ka ng Skyway sa Alabang at bababa ka ng Magallanes, dadaan ka ng EDSA, o kaya naman vice versa, galing nasa may area ka na ng Balintawak, Bulacan, manggagaling ka, papasok ka ng EDSA, pwede ka pa bandumaan dyan, maluwag pang nakakadaan south and northbound? Hindi na ipinapayo ng mga tauhan ng Quezon City Transport and Traffic Management maging ng MMDA na dito pa dumaan, gamitin na lamang yung mabuhay lane. Doon na lamang yung gamitin para pumunta doon sa lugar kung saan man. Kung ikaw ay galing ng Balintawak, patungo ng Makati area, ay mari siguro dumaan ka na lamang dyan sa bahagi ng San Juan at huwag ka nang gumamit pa, huwag ka nang duman pa ng EDSA, Henry, dahil mababalam yung pupuntahan kung ikaw ay dadaan pa dito sa lugar na ito, Henry. Ganon din yung galing ng south o dyan sa bahagi ng Magallanes, Makati area, dumaan na lamang ng C5, Henry, para sa ganon na hindi mo madaanan yung maigpit pa rin daloy ng trapiko dahil 2 lane na lamang yung nagagamit dyan sa bahagi tapat mismo ng EDSA People Power Monument, Henry. Alright, thank you, Val. Yan ang sitwasyon dito sa likurang bahagi ng White Plains. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Mula po yan mismo sa may likurang bahagi ng EDSA Shrine dyan sa may White Plains sa Quezon City. Si Edwin Duque sa EDSA sa Cubao. Edwin, anong sitwasyon? Henry, sa mga oras na ito ay ang dulo ng battery ng traffic ay umabot na hanggang tulay ng tapatan GMA sa EDSA northbound at halos Kamuning. hindi na makagalaw yung mga sasakyan pa usat-usat na kunti-kunti lang. Sa may EDSA Kamuning sa may EDSA Kamuning kamo. Doon pa, unahan pa. Ay halos bago mag-apakyat ng tulay ng GMA at sinubukan nating lulusot. Pero maubusan tayo ng oras. Karamihan dito naglalakad at may mga grupo at mga grupo rin ng motorsiklo na mga galing patungo roon at may dalang flag ng Pilipinas. Kaya malamang ay yan na yung galing sa iba't ibang lokal ng kapatiran ng ANC. At may narinig din tayo nagsasalita kanina na mga sasakyan. Yung iba ay galing ng probinsya at may mga parating pa raw. At yung kausap din natin, Henry, na andong galing sa may di pa sa may Maynila, ay patungo na raw sila rito sa may EDSA at yung mga huling nalalaman na may rally, yun naman ay papalit tungo naman
ng Liwasang Bonifacio. May nakausap din natin kanina na ayaw na magbagit ng pangalan na umpisa pa lang daw ito at marami pang darating. Kaya inasa natin itong haba ng traffic sa EDSA ay tatagal pa. Dahil, kumusta ang panahon, Edwin? Umuulan, nagbabadya ba ang malakas na ulan o medyo maaliwalas na ang kalangitan? Makulimlim. May pakunting-kunting ambon. Pero sa bahagi ng south area ay medyo makulimlim yung panahon. Pero dito sa may bahagi ng Northern Luzon ay yung napawi na yung makulimlim dahil bumuhos na yung malakas na ulan kanina. Pero dahil nga dito sa napaka-traffic, Andre, kahit saan ka pupunta, yung galing ng Quezon Avenue at north at southbound ng Quezon Avenue, matraffic. Dahil lahat naghahanap ng malusutan, maging dito sa Campo Crame, at yung patungo ng EDSA lahat halos hindi na makagalaw dahil nga na-trap na tayo rito sa may bahagi ng EDSA dahil nga sa isang rally ng mga kapatirang nating iglesia. So, babalik pa tayo. safe to say na sa ating mga motorista na huwag na munang dumaan ng EDSA. Quezon Avenue, Ross Boulevard na muna, ha? May marami na naglalakad, bumababa yung iba naman ay naghanap na ng paradahan para hindi maubos yung gasolina. May mga grupo ng mga kasundaluhan, Navy, AFP, papunta dyan sila. Problema, na-traffic din sila, hindi makagalaw. Kaya natiling nasa bahagi pa rin sila ng northbound ng EDSA, patungo ng EDSA People's Power Movement. Alright, thank you, Edwin. Ayan, Henry. Bala pa rin sa EDSA, Rizal 3. Back to you, Henry. Thank you. That's Edwin Duque. Wala po yan sa bahagi po ng EDSA dyan sa may Cubao, sa Quezon City. We'll be right back after the break. We'll have Tina Noche and the rest na naririyan po sa labas ng aming himpilan para malaman ang nangyayari po riyan. Siguro, Wina, if we can have MMDA Traffic Management, if we can have the spokesperson of the NCRPO, please. 19 minutes after 11 o'clock, I'm Henry Uri. DZRH Special Coverage. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home, jam-packed ba ang inyong schedule at nahihirapan ka ng isingit sa oras mo ang pag-work out? Narito ang ilang tips para ma-achieve mo ang iyong #body goals at the comfort of your home. Una, mainam ang pagkakaroon ng morning routine. Maglaan ng oras para makapag-ehersisyo bago magtrabaho. Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, i-consider ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
may aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, noomoy kulob. Kumakapil sa charm! Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Si Charlie Nozares ng MMDA Metro Base. Makinig po kayo. Kung kayo'y nagda-drive, dadaan ng EDSA. Charlie, magandang tanghali na.
Yes, magandang tanghali din sa iyo, Samang Henry. At sa mga oras na ito nga pinapayuhan natin ng mga motorista na kung maaari iwasan muna itong EDSA magkabilang direksyon dahil ang southbound lane mabagal pa rin ang daloy ng traffic mula dyan sa may Scout Borromeo paakyat ng Timog flyover hanggang makarating yan dito sa may White Plains. At maging ang northbound ng EDSA may pagbagal pa rin nararanasan mula naman sa may Madison sa Mandaluyong hanggang sa may White Plains din po yan. Dito naman sa Katipunan at C5 ang southbound lane ng Katipunan mula dyan sa may panulukan ng Commonwealth Avenue. Mabagal din ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Kalye Industria sa C5 Libis. At muling babagal yan dito na sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover. Tuloy-tuloy din yan hanggang sa may Bagong Ilog. Maging ang northbound ng C5, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan mula naman dyan sa may paglagpas lang ng Bayani Road sa Taguig. Moderate to heavy traffic din po yan at tuloy-tuloy yan hanggang makarating na dito sa may Libis flyover hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Maging yung mga motorista na nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road ay apektado rin sa pagbagal ng Libis flyover. Dahil ang Marcos Highway din, mabagal din po ang daloy ng traffic mula po dyan sa may halos dumudugtong na rin po yan dyan sa may SM Masinag papunta dito sa may Marcos Highway sa may Barangka at tuloy-tuloy yan hanggang sa may bahagi din ng Aurora Boulevard sa patungo na ng EDSA. So yan po ang mabigat na daloy ng traffic sa may Marcos Highway kaya kung maaari ay doon sa mga may appointment, may lakad ay pwede na naman pong ipagpaliban yan at sa ibang araw na lang po natin. Charlie, kung ikaw naman ay galing lang ng South pero ang biyahe mo naman ay hanggang Mega Mall, pwede pa? Ay yung South po from Pasay going to Mega Mall, dito ka lang magkakaroon ng pagbagal ng traffic sa may Boni ngayon. Boni? Madison, yes. Kung ikaw naman ay galing ng Balintawak, Campo Crame, Campo Aguinaldo. Mabagal lang mabagal yan. Na. Mula dyan sa may Timog hanggang dyan lang sa may White Plains nga. Pero yung galing ng Balintawak papunta dito sa may Quezon Avenue, walang problema, maluwag ang daloy na traffic. Pero kung aakyat ka ng Skyway, simula sa area ng paglagpas mo ng tollgate ng Balintawak, kahanap ka ng paakyat ng Skyway, papunta rito sa South. Kumusta ang Skyway? Kasi sa Skyway naman, wala na tayong monitoring dyan sa makikita. Hindi, pero yung mga paanan niyan, may nakikita ba kayong build-up ba? Dito sa may bahagi ng Quezon Avenue, yung mga paakyat ng Skyway, yun yung nagkakaroon ng pagbagal dyan sa may mga ramp ng ng So, ang alternative mo na lang ngayon ay Rojas Boulevard, Quezon Avenue, pero minsan ay tumutuko din. Yung yung Rojas Boulevard naman ay sa oras na ito, wala namang problema ang Rojas Boulevard. Diyan lang sa may bahagi ng Buendia nagkakaroon tayo ng pagbagal northbound mula yan dito sa may EDSA papunta ng Buendia, mabagal din ang daloy ng traffic diyan. Pero after ng Buendia, maluwag na po yan papunta ng Maynila. Alright. Charlie, thank you so much. Maraming salamat din po at magandang umaga. Si Charlie Nozares ng MMDA Metro Base. DZRH Special Coverage. 11:30 sa area ni Giselle, dyan sa may People Power Monument, may hinimatay daw na babae. Giselle, kumusta ang lagay nung hinimatay? Nahimasmasa na ba? Hindi pa? Henry, isang babae yung nahimatay sa kasagsagan ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sobrang gutom at hilo umano yung dahilan kaya nawala ng bala yung babae na nilulunasan na ng Philippine Red Cross ngayon. Samantalang deklarado naman ng National Capital Region Police Office na mapayapa daw sa pangkalahatan
yung sitwasyon sa kabila ng magkakasunod na tensyon. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, kalmado na ang sitwasyon at wala nang nagtutulak ang mga demonstrador. Batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government, hindi anya bubuwagin ng mga pulisa yung pagkilos kahit pa walang permit basta wala raw paguluhan. Idiniin ni Asilo na wala namang double standard yung hanay dito sa grupo ng Iglesia ni Cristo at mga militanteng grupo. Sa ngayon, patuloy yung programa ng INC bilang suporta kay Senator Rolando Marcoleta na nakaumang magkasuhan ng plunder anumang araw mula ngayon. Ito si Giselle Ricopoy para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, dyan ho sa San Juan, alamin natin ang sitwasyon. Naroon si Sherwin Alfaro. Sherwin. Yes, Henry, all roads leads to EDSA. Talagang hetot-hetot ang trapiko. Pero pagpasok dito sa may bahagi ng San Juan proper, medyo magluluwag yung daloy ng trapiko. Kung kaya, yung iba na gumagawi patungo ng Ortigas area at sa may bahagi ng EDSA show, ay maaaring gamiting secondary route itong bahagi ng F. Blumen Street patungo ng Shaw, palabas ng Shaw Boulevard at patungo sa inyong mga destinasyon bilang alternatibo dito sa mga gagamit ng EDSA. Dahil nga yung kanina sa report ni Edwin yung sinasabi niya yung pinakabuntot ng usad pagong na daloy trapiko nandiyan na sa may JMA Kamuning flyover patungo ng southbound maaring bagtasin na ating mga kababayan itong interior road ng bahagi ng San Juan patungo naman sa likod na bahagi ng Shaw Boulevard para makalabas dito sa may bahagi naman ng Mandaluyong area palabas uli ng EDSA. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Thank you, Sherwin Alfaro. Mula po naman yan sa San Juan na pwede niyong daanan. Matraffic na nga lang din yung mga binabanggit po ni Sherwin ng mga area. Si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Regional Police Office. Major Asilo, magandang umaga po. Tanghali na sa inyo, si Henry Uri po. Yes po, magandang umaga po. Aha. Major, una, yan bang mga reliyista po ngayon dyan sa EDSA Shrine ay i-disperse ninyo? May plano kayong i-disperse o wala? Sa ngayon po, wala pa po tayong pag-uusap. Kung magkakaroon po tayo ng dispersal, hindi pa po hindi pa po konkreto yung pag-uusap ng ating mga organizers. Ganun din po yung pamunuan po ng PNP. So may ongoing talks between the leaders and the organizer and the police of that rally? Yes po, patuloy po yung ating pag-uusap regarding po sa kanilang ginawang pagtitipon ngayong araw. Okay. But until when will you wait? Hanggang kailan po kayo mag-iintay? Wala po pa tayong mabibigay na definite na oras, pero patuloy po yung pag-uusap na ginagawa. Okay. Ma'am, yung ating mga reliyista, inyo ho bang nilagyan na ng linya kung hanggang saan lang sila lalo ho dyan sa EDSA? Yes po, meron po tayong nilagay na area, may mga barriers na po tayong nakaset up. Hindi po sila allowed dito sa may area po ng People Power Monument. Nandun lamang po sila sa may kalsada at meron po silang sinet up na stage. At hanggang meron po tayong marka kung hanggang saan lamang sila. Teka, pakiulit po ninyo. What do you mean hindi sila allow sa People Power Monument? Yes po, nandito po sa People Power Monument, dito po nakaset up yung command post po ng PNP at ng iba pa po namin kasamang mga agencies. Mismong doon sa monumento na doon po ang inyong setup, so hindi pwedeng umakyat, hindi pwedeng tumungtong doon sa mismong monumento sa gilid? Yes po, hindi po. Meron po tayong nakaharap po ng mga steel bars. Okay. At kung magtatangka po silang pasukin mismo yung monumento, ay aarestuhin po ng pulis?
Sa ngayon po, wala naman pong pagtataka. Bakit naman po, sumusunod naman din po yung ating mga protesters na nandito kung hanggang saan lamang po sila ina-allow. Pero malinaw na bawal sila roong pumunta at umakyat sa monumento mismo. Yes po, malinaw po. Nagkaroon po kanina ng announcement at patuloy po yung ating pagre-remind kung hanggang saan lamang po sila. Itong gilid po ng EDSA na kanilang maaring sila'y nakaharap, nakatalikod o nakatagilid, hindi rin po, hanggang saan po sila riyan na bawal po ba nilang okupahin na yung mga dinadaanan mismo ng sasakyan? Sa ngayon po, meron lamang po tayo isang lane na nadadaanan ng ating mga sasakyan while ongoing po yung ginagawang pag-a-adjust po ng ating mga barriers sa kalsada para po magkaroon po ng dagdag na daan para sa ating mga motorista. So ina-adjust na po natin yung mga nakaharang po para mas lumuwag po yung daanan ng ating mga sasakyan at yung po ating mga protesters na-adjust na rin po natin para hindi po sila makaabala. Alright. Ma'am, papaano ho yung mga manggagaling sa South, sa North at sa iba pang bahagi ng Metro Manila na maaaring nakasasakyan, maglalakad, ang sasabihin pupunta sa rally, papayagan pa ba ninyo ng kapulisan na makadiretso dyan po sa may area po ng EDSA Shrine? Sa ngayon po, wala pa po tayong desisyon kung sila po ba ay papayagan. Ongoing po yung ating meeting sa National Headquarters regarding po dito sa nagaganap na protesta. Meron po tayong mga border control points ngayon na araw-araw naman po nakaset up. So kung halimbawa man po na sila ay tatawid mula po sa ibang probinsya, depende po kung ang kanilang sasakyan po ay out of line at hindi po sila papayagan. So may mga depende po sa magiging pag-uusap po nila kung paano po sila makakalampas at ano po yung i-reason nila kung bakit po sila papunta dito sa NCR. Okay. Major Asilo, crowd estimate. Mga ilan na po as of now ang mga tao riyan? As of 11:30 po, nasa 10,250 po yung crowd estimate yan dito sa People Power Monument. 10,000. Yes po, 10,250. 10,250. Okay. Ma'am, last question. Kumusta yung mga polis? Kumusta yung nagkasagupaan kanina? Hopefully wala naman po mabigat na nangyari. Yung dalawa po natin na injured na isa ngayon po ay nasa PNPGH sila. Nag-undergo po sila ng x-ray para po malaman kung meron po bang injury sila mula po dun sa kanilang yung kanina po na nasagi po ng bus at yung isa naman po na sinapak po ng ating isang protester. So inaala pa po natin kung ano po ang magiging status nila, kung sila po ba ay mako-confine or pwede na po silang makapagpahinga na po. Naka-full alert na po ba ang NCRPO ngayon? Yes po. As of 5 a.m. po kanina, naka-full alert status po ang NCRPO. Okay, mensahe po ninyo sa ating mga reliyista. Major? Major? Nandiyan pa kayo? Sa ating po mga kababayan na makikinahog po sa mga pagtitipon, hinihiling po ng inyong kapulisan ang patuloy na mapayapa at responsableng pakikisa sa ating po mga motorista at commuters na naapektuhan. Kami hinihingi ng inyong pangunawa at pasensya. Kami po ay nakatutok katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili po ang kaayusan, kaligtasan at maibsan po ang epekto ng daloy ng trapiko. Alright. Thank you, Major Hazel Asilo, tagapagsalita po ng National Capital Regional Police Office. Ma'am, salamat. Maraming salamat. Thank you, Major Asilo. Samantala! Flash Report. Flash Report! Rin naman, medyo maganda-gandang balita naman. 85 times 5. 5 days din ito. Per day ito, di ba? Yun hong mga manggagawa sa Metro Manila ay makakatanggap na 85 pesos na dagdag sahod. Ibig sabihin, kung 5 araw, 425 ang mapapadagdag sa 5 araw. So kung ita-times mo sa 4 yan, Wina, sa isang buwan, ay, kaya tayo nagmaskom no? 1.7. So ibig sabihin, 85 sa loob ng isang buwan, kung 5 araw ka nagtatrabaho sa isang linggo, makakatanggap pa ng dagdag na 1,700 sa iyong sweldo. Ang mamingat lang, yung kaltas. Sige. Maigin na rin yan. Isang order na ulam na rin yung 85 pesos na yan So, you know,
Plus report natin, 85 pesos, dagdag na sound sa mga manggagawa sa Metro Manila. Inanunsyo ng DOLE. Tina, kailan mangyayari ito, Tina? Kailan ang effectivity nito? Oo, sa July 19, madadagdagan nga ng 85 pesos. Dalawang bugso ito ipatutupad, Henry. At madadagdagan nga ng 85 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ang inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino sa kanyang pagbisita sa Malabon Central Public Market ngayong araw. Ayon kay Tolentino, nasa 1.5 milyong minimum wage earner sa NCR ang direktang makikinabang sa nasabing hakbang. Pakinggan natin si Secretary Tolentino. Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang kasaysayang 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa manggagawa sa pribadong sektor. Ang pagtaas po ay ibibigay sa dalawang hulog. 60 pesos effective July 19, 2026 at 25 pesos sa Enero 2027. Tina, Yes, Henry. akala ko naman ay isang buhusan. So 60 lang sa July 19, okay na rin. 25 pesos sa January. Oo. Malaking tulong na rin yan para sa ating mga manggagawa, Henry. Lalo na't ngayon ay napakamahal. Bakit kaya daw napaliwanag ba ni Secretary Tol kung bakit hindi biglaan o bakit hinimay pa? Oo. Kung matatandaan mo, Henry, marami ng mga nakabinbin na mga panukala dito nga kaugnay sa mga taas sahod, merong 200 pesos. At yan ang napagdesisyonan ng Regional Tripartite Wage Board. At ito nga taas sahod, Henry, ay magamat malayo doon sa 200 pesos sa taas sahod o arawang sahod sa mga minimum wage worker, yan pansamantala itong 85 pesos ang kumbagay naaprubahan nitong Regional Tripartite Wage Board. Pero ano yan across the board yan, pati mga bisor, pati mga manager, tatanggap niyan o yung mga rank and file lang? Yan ang aabangan natin sige. sa mismong implementing rules and regulation o mismong rules na ilalabas ng Regional Tripartite Wage Board kaugnay dyan. Pero sa ating karanasan naman, Henry, sa mga pagpapatupad nitong taas sahod, depende yan sa kumpanya kung kasama itong mga kumbaga supervisory position. Pero sa anunsyo ng DOLE, Henry, kasama lamang dito yung mga minimum wage workers. Alright. Thank you, Tina. Maraming salamat. Ito si RH19 Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Time check, it's 11:44. Thank you, Tina Nolasco. Ulitin natin. 85 pesos ang mapapadagdag po sa sahod ng mga ordinaryong manggagawa sa Metro Manila. Pero, hinimay po ito. Yung 60 pesos ay ipatutupad na sa July, pero yun pong 25 pesos ay ipatutupad sa Enero pa. Flash Report. Flash Report! Babalik po ang special coverage sa DZRH sa nangyayari pong pagkilos ng INC. Diyan po sa EDSA's Line. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research, Massive Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog
na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Coverage. Mayroon din ng mga komento rito mula sa ating social media page. Ano ho, doon sa mga nanonood po ng live ng atin pong special coverage sa YouTube at sa Facebook. May mga binabanggit din po sila mga opinion Pero maya-maya muna natin basahin ito. Sino Chikakas? Ano ang sitwasyon? Bigyan mo nga kami ng picture. Sa hindi nakakapunta pa riyan ngayong oras na ito sa Mindiola. Ano nangyayari riyan, Noche? Henry, wala pang raliesta dito sa oras na ito, yung bahagi ng Mindiola. Pero yung preparasyon ng kapulisan, naka-inflict yung kanilang preparasyon. Ito makikita nyo sa ating likuran, ito yung Mindiola ngayon, kapulisan Malacanang. Yung bahagi naman ng Pitasal, yung Ayala Bridge, Henry, hindi na madadaanan, naka-barkada na yung barbed wire. Tapos yung dito naman banda sa may recto, sa may kung galing ka ng Divisoria, ito yung sitwasyon ngayon, barikad na rin yan ng barbed wire at yung mga sakyan hindi na makakadiretso dito sa Mindiola, kakaliwa sila doon banda sa may Loyola Street dahil dito ay yung ilang mga motorista natin na nanggagaling naman ng Santa Mesa, ito yung sitwasyon ngayon doon pa lang sa Bustillos Street, sarado na, barikada na ng mga kapulisan, hindi sila makadiretso sa dito sa Mindiola dahil may mga pulis na rin mga nakabantay. Yung ang lang dito, Henry, yung mga estudyante naglalakad na lang, yung mga high school sa Recto High School, pati yung doon sa may bandang Santa Mesa, naglalakad na sila, yung mga panghapon
hindi na sila makasakay ng jeep dahil wala silang masasakyan. Pero yung mga kapulisan natin na Henry, nagdagdag pa ng pwersa ng Manila Police District. Nandito, nag-iikot din kanina si yung Deputy Regional Director for Administration na si Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Minimonitor yung mga kapulisan in place dahil may intel report na susugurin din itong bahagi ng Mindolo. Kaya ngayon pa lang ay actually nabulaga sila sa preparasyon nila dahil akala nila yung ibang mga kapulisan kanina sabi sa atin immediate deployment sa mga kapulisan sa kanila. Kaya ito yung sitwasyon, nagmano-mano na rin sila maglagay ng barikada para itulak, iharang sa kalsada. Lalo na yung galing ng Divisoria, yung Restinyo, yung Picasal, etc. Kanina, may mga motorista na naharang doon may Ayala Bridge. Akala nila, pupunta sila dito sa bagi ng Mindoro. Makakalusot sila, hindi. Kasi umbisa sila sa may Carlos Palanca sila dumaan, kumaliwa sila ng Picasal. Pero pagdating naman dito sa may San Sebastian Henry, ay harang din sila. Kaya kailangan nilang kumaliwa doon sa may San Sebastian. So, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga kapulisan at nandito pa rin tayo. Maganda yung panahon, maambon-ambon lang. Pero inaabangan pa rin kung meron mga magsasagawa ng rally dito sa Mindolo. Balik kayo, Henry. Thank you, Noong Chikakas, mula po sa Mindolo. Mamaya po ay makakasama na ninyo si Karen Oyong at si Yuel Reyes. Banggitin ko lang itong mga binabanggit dito ng ating mga netizens. Sabi nung isa, sana naman ay huwag barahan ng kalsada, sana naman ay padaanin ng mga motorista. Sabi naman itong isa, si John Lamina, bay, nagrereklamo kayo kapag kayo binabaha dahil sa flood control. Pero ngayong ipinaglalaban kayo, sasabihin ninyo abala naman sa trapiko. Sabi naman itong isa, daming tao mabuhay kayo, sana wag na mag-endorso ng mga buhaya next election. At huwag nang hinga ng permit dahil pwede naman pala yung bendalo Nako, talaga naman. Salamat po. Ako'y magpapaalam na sa ating lahat We have freedom, but our freedom ends when the freedom of others begin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Henry Uri para sa special coverage. DZRH Special Coverage. Maagang balitaan.